Photographer na nag-e-edit ng picture o photographer na hindi nag-e-edit ng picture? Totoo ba na mas magaling daw yung mga photographer na hindi nag-e-edit ng picture? What is up guys, Hate here and welcome to another video. Ngayon pag-uusapan natin yung pag-e-edit ng picture. Sabi kasi ng iba, mas magaling daw yung mga photographer na hindi nag-e-edit ng picture. Pero sabi naman ng mga photographer na nag-e-edit ng picture nila, baka hindi lang kayo marunong mag-edit. O kaya tinatamad lang siguro sila, kaya ayaw nila ng ini-edit na litrato. Ngayon siguro mag-share na lang ako sa inyo ng opinion ko tungkol dito at susubukan ko tong balansehin kahit papaano. Simulan natin tong usapan natin sa pag-define ng edited. Pag sinabi kasing edited, technically, ibig sabihin nun ay processed photo, enhanced or manipulated. Kung ako ang tatanungin, hahatiin ko ang photo editing sa dalawa. Yung una ay yung manipulated photo at yung pangalawa, yung processed photo. Pag sinabing manipulated, yun ay yung mga pinaganda mo yung picture kasi meron kang idinagdag or meron kang ibinawas na element. Or kung minsan may iba-ibang picture kang pinagsama-sama para makuha mo yung composition na gusto mo. Pag sinabi naman na processed photo, ito yung picture na inedit lang gamit yung mga tinatawag na global adjustment para makuha mo yung exposure na gusto mo. Siguro ipapakita ko na lang sa inyo. Nandito naman yung laptop natin. So, setup ko muna. So, ayan, nagre-record na tayo. So, ang gamit nating recorder is yung OBS Studio. So, magbubukas lang ako dito ng Photoshop or Adobe Photoshop. And then, pupunta tayo dito sa sample image natin. Hanap lang tayo ng mga sample photos. So, siguro dito na lang. So ayan, binuksan ko yung picture dito sa Photoshop and this is a raw image or camera raw. Yun yung raw na capital R-A-W. So dahil raw pa siya, so ayan, ipaprocess natin yung photo. Pipili tayo ng color profile niya dun sa camera. So gusto ko dito halimbawa is Realize. Ayan. So yun yung mismong color profile. Tapos adjust ko ng konti yung exposure. Gusto ko maliwanag. Gusto kong ibaba yung highlights. Tapos gusto kong itaas yung shadows. Tapos gusto ko yung dark or yung shadows niya is madilim. Or mas madilim pa. Nang hindi nagbabago yung ating white balance. Gusto natin correct white balance pa rin siya. So, baguhin natin ng konti yung graph S-curve na medyo mababa dun sa kanyang natin. Yan. Sug natin to ng konti. So, ayan. Tapos, tsaka natin bubuksan yung photo. Open. And then, bubukas na siya sa Photoshop. Pagkatapos nung processing na ginawa natin. So, yun yung process na dinadaanan ng RAW or camera RAW. So, ayan na yung picture. So, pwede natin tong i-save ng ganito na JPEG and then pwede na natin siyang i-share sa social media or pwede rin natin siyang i-print kung gusto natin i-print. So, yun yung processing ng RAW file. So, kung gusto mo pang i-process yung liwanag or yung dynamic range na itong picture, pwede pa rin. So, dahil ito ay photo processing, so mga global adjustment lang. Wala tayong binabago dito sa image, wala tayong tinatanggal at wala tayong binabawas. Ngayon, yung editing, yun ay kung meron kang gustong baguhin dito or meron kang gustong idagdag or gustong bawasan. Halimbawa, gusto natin bawasan yung aso. For some reason, gusto nating tanggalin yung isang aso dito. So, pero muna ako. Kuha muna tayo ng backup. So, another layer. Halimbawa, klinik ko tong asong to. Tada! Nawala yung aso. Yan natin. So, nawala yung isang aso. Tapos kasi gusto natin, dalawa lang yung aso para tatlo sila. So, ayan. So, eto, editing na ang tawag dito. Balik natin kasi maganda na tatlo yung aso. Halimbawa, gusto natin tanggalin yung mga footprints dito kasi gusto natin clear yung sand.
So, tinatanggal lang natin isa-isa. Gamit ng spot healing tool, tinatanggal natin isa-isa yung mga footprints. So, ayan. So, ang tawag dito is editing kasi minamanipulate na natin kahit papaano yung photo. Iba pa yung mga extremely manipulated na photo, yung mga nagdagdag ka ng ibang element galing dun sa ibang picture. Iba pa yung nagmasking ka. Medyo complicated yung editing pero hindi natin yung dadaanan kasi dinidifferentiate lang natin yung editing process kumpara sa processing process ng picture. Ito na yung image na tinanggal na natin yung mga kalat dito sa buhangin. Tapos kung gusto pa natin siyang pantayin, kung hindi mo nagugustuhan at hindi level sa'yo yung picture, pwede pa rin. So, ika-crop natin halimbawa para lang mag-level yung horizon. So, pero tingin ko level naman yung horizon natin. Talagang yung shoreline lang yung tabingi dito. So, halimbawa ganyan. So, ayun. So, ito yung editing process. So, ang kaibahan niya dun sa process, ito yung process image, ito yung edited na picture. Ang photo editing, ngayon na lang tong digital age na uso. Kasi noon, nung film days pa, mahirap gawin yung mga photo editing or yung manipulation. Pero hindi ko sinasabi na walang nag-e-edit or nagmamanipulate ng photo noong film days. Kasi alam ko, somehow, pwede pa rin magawa yung photo manipulation noon. Pero syempre, mas mahirap yun gawin. Imagine nyo na lang kung mano-mano mong pagsasamahin o gugupitin yung mismong film negative. Tapos, tsaka mo lang i-develop. Diba ang hassle nun? Kasi ang dami mong manual labor na kailangan gawin. Na hindi tulad ngayon na madali na lang gamit yung mga computer. O kung minsan pa nga, yung mga smartphone. Pagdating naman sa photo processing, maihahalin tulad ko to sa mga developing process ng film rolls noon. Kasi tulad noon, iba-iba yung pagpaprocess ng film. Ganon din ngayon na iba-iba din yung pagpaprocess ng picture, specifically ng mga camera raw photo, kagaya nung nakita nyo kanina. Dahil nabanggit na rin natin at nadaanan natin yung RAW, pag-usapan natin ng maikli lang yung dalawang klase ng RAW or yung RAW na capital letter versus na RAW na small letters. Pag sinabi kasing RAW, yung capital R-A-W, camera RAW, ito yung picture file na mas madaming data at wala pa yung mga application ng color profile na malaki yung file size din. Kasi usually kailangan mo pa siyang i-process sa software kagaya ng Photoshop or Lightroom para lang mabuksan siya at mai-process to a JPEG format photo. Iba-iba yung color profile ng camera RAW at nakadepende yun sa brand ng camera. May isa pang RAW na tinatawag yung mga tao. Yun naman yung small letters RAW na ang tinutukoy nila ay yung straight out of camera photo. SOOC or straight out of camera. Minsan maririnig mo yung mga tao na ang tawag doon ay raw photo or unedited, unprocessed photo. Medyo nakakalito yung raw. Madalas yun ma-encounter sa mga client na minsan nang hihingi sila ng raw photos, hindi camera raw yung hinihingi nila. RAW as in straight out of camera yon. Pagdating sa RAW o yung capital R-A-W o camera RAW, hindi talaga yan binibigay at sobrang special cases lang yung mga pagkakataon na may hihingi niyan sa'yo. Dahil yan ay property lang talaga ng photographer. Or at least sa opinion ko lang, ang camera raw ay property lang ng photographer. Para kasing nagbigay ng film negative niyan kung sakaling magbibigay ka ng camera raw. And it is not a good practice, not unless malaki yung ibinabayad sa'yo para i-require ka na magpasa ng raw sa client. Pero kanya-kanyang trip pa rin yan. Ngayon balik tayo sa yes edit or no edit. Kanina dalawa lang yung pinag-uusapan natin. Ngayon naging tatlo na sila. Yung straight out of camera photo na wala talagang edit yon. Yung process photo na basta application lang ng color profile and global adjustment para sa desired exposure. Processed photo na equivalent siya sa photo developing kagaya noong film days, and then lastly yung edited photo enhancement using every setting necessary to enhance the picture
to achieve the desired composition. Wala akong accurate na data ng photography community kung ilang porsyento ng mga photographer ang in favor or against sa photo editing. Kaya nga, yung mga pinagsasabi ko dito ay pawang mga opinion ko lang base sa experience ko at sa mga environment na ginagalawan ko sa sarili kong mundo ng art as a photographer. Kaya kung ako yung tatanungin, lahat yan ay mahalaga. Yung straight out of camera, process at yung edited photo. And lahat yan at least kaya kong gawin at ginagawa ko depende sa hinihingi sa akin. Syempre kung kaya mo makakuha ng litrato ng hindi na ini-edit, syempre mas maganda yung ganun. Less yung trabaho. Pero aminin na natin na imposible yun. Imposibleng ma-please mo yung lahat ng client mo at makumbinsi mo sila na maganda 100% yung mga kuha mo nang hindi mo dinadaan sa photo processing software or hindi ka nag-edit or process man lang. Lalo na kung yung shoot mo or yung environment ng shoot mo ay hindi mo kontrolado yung lighting. Outdoors man yan or indoors o kahit anong shoot pa yan. Pagdating sa mga advertisement shoot, 99% hindi pwedeng hindi mo pre-process or hindi edited yung photos na gagamitin nila. Yung mga promotional shoots, enhanced and edited photos yun dapat kasi kailangan maipakita yung near perfect image output para doon. Mapa-product photography, portraits, food, real estate o kahit ano pa yan. Basta gagamitin yan sa ads or advertisement, kailangan edited yun. Kaya bilang photographer ngayon, mahalaga na may alam ka talaga sa photo processing and editing. Kasama ang pag-i-edit at pagpaprocess ng photo sa skill na kailangan mo ngayon kung gusto mo talagang pasukin yung photography professionally. Alam ko na mayroon pa ding mga photographers na hindi talaga sila nag-i-edit ng shots nila. Either ayaw lang talaga nila or wala silang panahon para doon. O yung iba naman, gusto lang talaga nilang maging purist as a hobbyist or purist as a photographer professionally. Kasi may ibang ang gumagawa ng processing or editing ng photos nila bago i-publish. Ngayon, balikan natin yung tanong, sino ang mas magaling? Yung nag-i-edit ng photo o yung hindi nag-i-edit ng photo? Kayo, ano sa palagay nyo? Comment nyo naman. Isa pang bonus na tanong, yung picture ba kapag clean-up mo siya para pumasok sa composition na gusto mo, anong tawag doon? Edited na ba yon? Comment nyo na rin yung sagot nyo sa baba. So yun, medyo mahaba na yung mga pinagsasabi ko. Thank you guys for watching and ituloy na lang natin to sa mga susunod na kwentuhan pa natin. Don't forget to like and subscribe. Once again, my name is Hate and this is Minggu. See you in the next video. Mabuhay! Grabe, ang daming balahibo, Minggu. Minggu. Oh, tuloy na yung tulog mo dyan. Sige, baba na natin to.